Nagbabala ka bang mag-freelancing? Well, kung oo ang sagot, then sakto ang video na to para sa'yo. Dahil dito ipapakita ko sa'yo yung mga pros and cons ng freelancing as someone who has been doing it for the past almost 12 years na. Nowadays talagang napakarami pa rin yung gustong mag-shift into freelancing dahil yan sa napakaganda ng ino-offer na flexibility dito sa freelancing. Meaning you can work anytime and anywhere you want. Pangalawa, maganda rin yung growth dito sa freelancing industry. Kasi once na nakabuelo ka na at na-build mo na yung expertise mo, then you can say na sky is the limit. Pangatlo naman is yung tipong parang wala kang boss. So, well, technically, may boss ka pa rin, which is yung client mo or clients mo if you have several clients. Pero hindi siya kagaya ng sa corporate world, no? Kasi dito, like sa experience ko, pag may clients ako na hindi ko gusto katrabaho for some reason, I can say goodbye. So you can do that. You can say goodbye politely or professionally. Pero if you ask me, yung talagang pinakagusto ko dito sa freelancing is yung freedom. So like ngayon, nasa beach kami. So nakakapagtrabaho ako dito. Doon sila sa baba. So pardon me kung may mga tunog, ingay kayo na maririnig kasi hindi ko kontrolado tong environment. Through the years din ng pag-freelancing ko, marami na ako nakita na nagsubok din at nagtangka na maging isang freelancer pero hindi rin tumagal. Dahil to sa mga certain reasons o challenges na talagang for them, hindi nila kayang i-give up. So, i-discuss ko rin sa inyo yan. So, yung unang-una, yung stability o job stability. Hindi ito kasing stable ng sa corporate. So dito, kailangan mo muna mag-build ng skills mo, ng expertise mo, paano ka kukuha ng clients, paano ka makikipag-negotiate kay clients. Aside from building your skill and expertise, kailangan mo rin yung dalawa na yun para masabi mo na maging stable ka. Pag wala ka nun, skills lang ang meron ka, ang hirap niyan maging stable. Kasi the moment na mawala si client number 1, kung isa lang yung client mo, then wala ka nang tatrabahuin. Wala kang magiging sweldo. So, be honest with yourself. Baka ikaw yung tipong tao na gusto mo kahit hindi ganun kalaki yung sweldo is consistent. Buwan-buwan may dumarating. Then, consider mo yan. Baka hindi para sa'yo ang freelancing. The good thing about this industry is pagka nakabelo ka at nasa pool mo yung tatlong sinabi ko, expertise sa specialization mo, client negotiation, and then marunong ka rin ng lead generation, then magiging stable ka dito. So may mga nakita na ako na talagang hindi komportable dyan, no? Lalo na yung J-type pagdating sa yung MBTI nila, yung judging, yung if familiar kayo sa psychology and MBTI, no? Hirap na hirap sila dyan. Kasi mas gusto talaga nila yung sigurado na may darating sa kanila. No? Dito kasi may mga cases na pwedeng hindi kayo good fit ni client. Sinubukan ka lang niya for 3 months or 6 months. Tapos magpapaalam na siya sa'yo. So for some type of reason, pwedeng tapos na yung projects. So wala pa siyang upcoming projects na ipapagawa sa'yo. So mapuputol yung continuity ng trabaho mo. So mga ganyan tipo ng rason na talagang nangyayari. At mismo ako from my own experience, na experience ko yan. Yung pangalawa naman dito is yung, I would say, yung isolation. So like for me, nagaling ako sa corporate. Nung nag-freelance ako, sobrang mag-isa ako sa bahay. Wala akong kausap. Yung nakasanayan ko na meron kang kausap at kabiruan sa opisina, makawala yun. So yung social interaction, kasi importante sa atin yan. So you need to be ready. If I may suggest, gawa ka ng routine mo. Like go out with friends every now and then. Get some coffee, nood ka ng sine. If you have a girlfriend or boyfriend, mas okay. Pwede mo siyang puntahan sa bahay. Kung may pamilya ka na, actually, mas maganda for you. Kasi masasanay ka, I suppose, sanay ka na nasa bahay ka lang. So andyan yung mga anak mo, andyan yung asawa mo. No? So hindi siya ganun ka-boring. So yun yung big difference. For me, sa na-experience ko, nag-freelance ako nung single pa ako. Hanggang ngayon na may pamilya na ako, nag-freelance pa rin ako. Much, much better nung nagkapamilya na ako. Kasi anytime, labas na ako sa office. Tapos, I'll spend time with the kids. Saharutin ko yung mga bata. Tapos, pagka naumay kayo sa bahay, kain kayo sa labas, punta kayo sa mall, punta kayo sa out of town. Like ngayon nga, nandito kami sa beach. You can go out of the country. It's up to you. Pero yun nga, isa sa biggest challenge yung isolation. So may nakita na ako siguro mga 2 na hindi kinaya dahil dyan sa aspect na yan. Nag-quit sila at bumalik sila dun sa dati nilang trabaho because of that. Third point, pag hindi ka magaling mag-adapt, magkakaproblema ka sa freelancing. Dahil continuously changing
itong field ng freelancing at lalo na yung napakarami na niche under freelancing. Tignan mo lang sa AI ngayon kung gaano kadami yung naging changes over the past 2 years. Kaya kung hindi ka magaling mag-adapt, medyo mahihirapan ka. Magdalawang isip ka sa pag-shift into freelancing. Pang-apat na point, kung medyo kulang ka sa self-discipline, magdalawang isip ka na sa pag-freelancing. Kasi dito dapat very disciplined ka. Kasi hindi na kagaya ng sa corporate o sa opisina na may nagche-check pa sa'yo, na may nag-spoon feed sa'yo, na merong mga regular na mga trainings na nangyayari para mag-upskill ka. Dito sa freelancing, ikaw mismo yung magse-set ng mga goals. Ikaw yung magmo-motivate sa sarili mo. Ikaw yung maghahanap ng paraan para mag-upskill ka. So if you lack the self-discipline and motivation to do those things, then mas okay ka na sa corporate job. Panglima, I would say na you'd still have to work sa gabi, lalo na kung ang mga kliyente mo is nasa different time zones, so hindi maiiwasan yan. Yes, isa sa advantage actually ng freelancing is yung flexibility, no? Pero hindi yan para sa mga beginners. Kaya kung wala ka pang na-develop na skill, meaning wala ka pang something valuable, hindi pa rin na-develop yung negotiation skills mo, kailangan mong usually mag-work pa rin sa gabi. O pwede mo i-negotiate, at least mag-overlap for a few hours yung work nyo ni client mo. So malaki yung chance na mangyari yan sa'yo. Meron din nangyayari na sa araw lang yung trabaho nila. Although from my experience, mas bihira yan. So do keep that in mind kung kinukonsider mo na maging isang freelancer. Next point is kailangan na marunong ka kahit papano na humawak ng pera. Kasi you need to tidy up your finances. Dahil nga dito, lalo na kung nagsisimula ka, yung first 2 to 3 years mo, medyo magiging up and down yung income mo kasi nga hindi ka pa ganun ka-expert when it comes to the field na pinili mo, and also sa negotiation, and also hindi yung paalam kung paano ka kukuha ng multiple clients. So kailangan marunong kang mag-budget dahil may mga times talaga na walang pasok ng pera. So paano yung gagawin mo? So kailangan meron kang naitabi na pera para sa mga seasons na wala kang sweldo. From my experience naman, pagka yung nabakante ako, usually matagal na yung isang buwan kasi madali ako makakuha ng clients. And lalo na pagka na-build mo yung profile mo, kung nag-start ka sa mga freelancing platforms like Upwork, OLJ, freelancer.com, and etc. For me, din sa start ng career ko, sa Upwork ako, nagkuha ng mga clients. So, maganda rin yung maging profile ko doon. Kaya, andali ko lang din maka-apply sa bagong jobs. Okay, I would say ito na yung pinaka-last na disadvantage. I would say ito rin yung pinaka-importante. It's also an indicator sa mga nakikita ko sa ibang tao na nagsubok na mag-freelancing at wala sila nito, hindi talaga sila tatagal. So, ito yung pagkakaroon ng growth mindset. So, yung tao na hindi ka masyadong big sa self-improvement o sa continuous improvement, then sasabihin ko sa'yo, ngayon pa lang, wag mo nang gawin. Wag ka na mag-freelancing. Kasi hindi siya para sa tao na petics lang, mediocre lang. Kasi dito dapat tuloy-tuloy. Like I said, at lagi ko sinasabi, kailangan you have to be 1% better every day. Lalo ngayon, napakadami na ng resources. Meron ka ng YouTube University. Pwede ka rin mag-Google. If you have extra money, I suggest buying courses online sa Udemy, sa trusted mo na mga guru, yung legit na guru, hopefully. So, walang excuses, kundi sarili mo na lang. Kalaban mo lang yung sarili mo. Kasi meron talagang taong gano'n, na wala silang growth mindset. So, kung ganun tao ka, mas okay ka lang sa regular job o sa corporate job. Kasi doon, if you're just performing, basta nagko-comply ka lang, hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin. Dito kasi, sa freelancing, if you cannot deliver, tatanggalin ka na, pwede ka pang bigyan ng hindi magandang reviews. So, maapektuhan din yung portfolio mo at mahihirapan kang kumuha ng client sa future. So, now na na-discuss na natin yung cons ng freelancing, punta naman tayo dun sa pros. At isa sa magandang pros ng freelancing is yung independence, dahil dito ikaw yung pipili kung sino yung gusto mong makatrabaho na client. Meron din ditong napakaganda na autonomy. Again guys, lalo na pag yung nakabelo ka na, naka-establish ka na ng expertise, sobrang dali nang magkaroon ng independence. Pangalawa is yung flexibility, at actually yan yung pinaka-paborito ko sa lahat dahil yun nga, pwede kang mag-work kahit saan at kahit kailan mo gusto. Like ngayon nga, nasa beach kami. Nag-iisip ako, most likely by May or April, titira kami sa beach for a couple of months. So, asa sa'yo, kung saan mo gusto tumira, pwede ka rin magstay sa ibang bansa. Actually, nagpaplano rin ako na magdanang or maybe Thailand, lalo pagka medyo malaki-laki na yung mga bata. So, balak din namin magstay dyan for a couple of months. You can live anywhere.
no? Lalo pag medyo okay na rin, certain level na yung income mo at kaya mo nang i-afford na tumira sa ibang bansa, pwedeng-pwede. Which brings us to the next point about income. So, yung potential for growth sa income mo dito is maganda rin. Dahil nga, lalo pag kaya mo nang kumuha at mag-service ng multiple clients. And tip ko sa inyo, for you to be able to do that, yung niche mo na pipiliin mo, dapat replicable or kaya mong kumuha ng tao that you can train and can do the same output na ginagawa mo. So, either madali kang kumuha at mag-train ng tao, may sistema ka na in place, or very easy to replicate yung ginagawa mo para kuha ka na lang ng kuha ng clients. And also, idagdag pa natin dyan, solid na dapat yung sales skills mo o client negotiation at marunong ka na rin kumuha. Sa sayo na, marami kasing paraan para makapag-generate ka ng leads mo. Merong inbound, merong outbound, may cold emails, pwede ka mag-create ng mga content para sila yung mag-contact sa'yo. Pwede ka ring mag-DMs, cold DMs. So, maraming paraan ngayon to get clients. So, pwede pa rin yung old school na freelancing platforms like OLJ or Upwork. So, kailangan mo lang bilhin yung mga parang connects nila doon. So, sky is the limit. So, asa sa'yo kung gusto mong kumuha ng 10 clients o 100 na kliyente na sabay-sabay, that's totally up to you, no? Pagka ganun level na, multiple clients na, agency na ang labas mo. Kasi ang agency naman is, i-replicate mo lang yung ginagawa mo sa freelancing. And yung huli, at para sa akin din, ito rin yung pinaka-importante. Ito yung pinakamaganda na advantage na nabigay sa akin ng freelancing. Kasi pag nagkaroon ka na ng financial freedom, ang ini-next mo da yung more time. More time freedom. Ang combination ngayon yan, mas marami kang oras sa mga mahal mo sa buhay. Mas marami kang oras para sa pamilya mo. Like ako, pwede akong umalis anytime kasama yung family ko, yung mga kids ko. I am able to spend more time with them. At para sa akin, hindi yun mapapalitan ng kahit anong pera. Sa totoo lang, kung pera lang din yung habol ko, baka hindi na ako nag-freelancing. No? Diretso na ako. Ako na yung nagpatakbo ng family business namin na established na. So, FYI, yung dad ko kasi is one of the best power plant consultants dito sa Philippines. And actually, gusto niya sa akin ipamana yung business. Pero hindi ko siya passion at alam ko na matatali kasi ako sa work dahil you have to be at certain places para kausapin mo yung mga kliyente. You have to go to remote islands din para i-check yung mga projects, i-check yung ginagawa ng mga sites. So, hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko ngayon kapag nag-stick ako dun sa traditional na business na yon. So dito sa pag-freelance, nagagawa ko lahat ng mga yon. Like right now nga, what day is it today? Wednesday. So andito kami sa beach. So konti lang yung tao. Hindi namin kailangan sumabay sa weekends na kung saan napakarami ng tao. Pwede kaming pumunta, kumain sa labas ng Monday, Tuesday. Ang preference kasi talaga namin is weekday. Kasi ayaw namin pumila, ayaw namin sumabay sa hassle ng maraming tao, mas matraffic. So yun yung isa sa mga napakagandang advantage din. And so in conclusion, a lot of freedom. Alam ko, mas marami yung nasabi ko na cons kaysa sa mga pros. Pero truly from my own personal experience, kahit mas maliit yung listahan ng pros, it truly outweighs yung mga cons niya. That's really the price of freedom para sa akin. At yun talaga yung na-envision ko dati pa. That's almost 12 years ago nung nag-start ako sa freelancing journey ko nung 2013. Para ikaw naman, ano ba yung sa tingin mo medyo hindi mo gusto o hindi mo kayang gawin perhaps dito sa freelancing? Share mo naman yung thoughts mo below in the comment section. And pagka maganda yung tanong mo, pwede nating sagutin yan. I can create a separate video just to address that. If you find this helpful, paki-like mo naman ang video na to. And if you have any questions or suggestions, do comment them below. And for more tips about freelancing and digital marketing, consider subscribing.